Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pambayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, mga senador, si Bato, si Bongo, Joel Villanueva, Nick Subiri, Pia Cayetano, o kilalang mga Duterte boys, binatikos sa social media. Yan. So, saan ba nag-ugat ito? So, kung maalala nyo, nung Sabado, naglaro, di ba, naglaban itong Gilas Pilipinas versus China. So, alam naman natin, pagdating sa China, medyo mainit ang dugo ng mga Pilipino dyan. So, nung naglaro yung China at saka Gilas, so pagka may nakaka-shoot yung mga Gilas, nakikita natin sila Bato, yan, mga nagsisigawan, talagang nag-cheer sila. So wala namang problema, talagang supportado nila ang ating Gilas Pilipinas. Nag-cheers. So okay talaga yon kasi pang suporta, pang ano ng pagmoral ng ating mga kababayan para lalong uminit ang labanan doon sa Araneta. Pero may napansin ng mga netizen. May nakita tayo siya sa kanilang t-shirt at nagpagawa pa talaga sila, di ba? Di ba? Yung West Philippine Sea. Parang sinasabi nila, atin o amin ang West Philippine Sea. Kung titignan mo, talagang parang makabayan talaga ang dating, di ba? Mahal na mahal nila ang West Philippine Sea. Pero, nung time na yan, after na lumaban, may isang nag-tweet guys, itong si Jake Ayers ito. Nag-tweet siya na dito sa mga senador natin na honorable senador, nag-tweet siya na sabi niya, mula 2020, 2016 hanggang 2022, parang sinasabi na dito, wala naman kayong ginawa at puro suportado nyo ang China na ang presidente nun ay si Duterte. So, doon sila nabatikos, talang umulan guys ng mga comments. Sabi nga, oo nga, sabi, kunwari makabayan yan pero maka-China naman. So, hindi naman kasi talaga may tatanggi guys. Alam naman natin, di ba? Alam naman natin sa 6 years na panunungkulan ni Pangulong Duterte, ay yung kilos niya, yung salita niya, talagang maka-China. Kaya sabi ng iba, nagpakatuta daw siya talaga sa China. Ano man sabihin ni China, sinusunod niya. So, alam naman natin lahat yan. So, kung maalala nyo rin guys, lahat nung panahon na yung Pangulong Duterte, di ba? Lahat ng kontratong pumasok, alos sa China galing. Di ba? Yung Pogo, yan, galing din sa China na ngayon mainit na pinag-uusapan, noon pa, ayaw na yan. Ayaw ng China pero tinanggap natin dito sa Pogo. Doon ka magtataka. Mismo bansa nila, ayaw nila. Dito, tinanggap yung Pogo sa atin sa China. At dyan din, mga Chinese din. Yung maalala nyo, kapanahon na ng COVID, walang trabaho ang lahat, nagugutom halos, pumasok yung Parmali scandal. Di ba? Naalala nyo yung Parmali guys? Na ang puhunan nila, 600,000 lang, nakapag-close deal o nakapag-kontrata sa gobyerno ng halos 8 to 12 billion pesos ang kanilang na-close. Sila lang ang yumaman. Di ba? Si Michael Yang, naalala niyo sila Michael Yang, di ba? Oh, presidential advisor yan ni Pangulong Duterte kasama sa pinakita pa yun yung video, di ba, kasama sa mga meetings nila sa Davao, sa Manila. So, yun. So, isa pa yung dito, di ba, yung dito kay Dennis Uy. Isa rin Chinese. Yung mga malampaya, di ba? Ang dami. At ngayon, yung mga init na pinag-uusapan, itong Manila Bay, reclamation. Di ba? Na-approve 22 na puro mga Chinese ang mga contractor. Na ngayon lang nabulga kay panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nga nagiging sanhiyan, sinira nilang kalikasan, nagiging sanhiyan ng pagbaha dito sa Metro Manila at sa karating nating lugar, kagaya ng Bulacan, Pampanga. So nakita natin, di ba, parang mga tao napaplastikan dito sa mga senador na to. Na kapag ang mga desisyon ng bayan
ay mga kapartido na kakampi nila o kay Duterte, talaga namang yes amo sila ng yes amo. Walang tutol, di ba? So, so yun ang nagiging patakaran o nagiging ano ng mga senador na to. Tahimik sila. Kahit anong sabihin ng Pangulong Duterte noon, kahit puro mga China ang sinasabi, yes amo lang sila ng yes amo. So kung maalala nyo, di ba, isa sa mga desisyon ni Pangulong Duterte, yung 2016 na arbitral ruling natin, na nanalo tayo, di ba? Nanalo tayo dyan sa West Philippine Sea, na hindi naman kinilala, na hindi pinaglaban. Yan, kasama yung mga senador na yan, Pangulong Duterte, na West Philippines na hindi pinaglaban. Sabi niya, yung pinalalunan daw na pinaglaban ni Pangulong Aquino noon, basura lang. Di ba? Kaya yung China, lumaki na lumaki ng ulo. Naging spoiled ni Pangulong Duterte. Kaya talagang ngayon, di ba, ang bully, hanggang ngayon, binubuli tayo, di ba? Sinasabi niyang BFF niya, pero panahon niya, umulan ng diplomatic protest. Binabastos, di ba? Pero BFF niya, binabastos tayo. At binubuli. Hanggang sa ngayon, di ba guys? Hanggang sa ngayon. Yung nakaraan lang, di ba? Yung BRP Sierra Madre, yung naghahatid lang ng pagkain para sa ating mga Marines doon na nagbabantay doon sa Ayungin Shoal. Ayun, niratsyada ng cannon water, di ba? Binomba. At dahil doon, naibulgaran sa buong mundo, nagkaroon tayo ng simpatya sa international community. At kung maalala nyo rin, di ba, yung mga kababayan natin mangingisda na Gember 22 na nabangga, muntik nang mamatay guys, yung ating kababayang mangingisda. So ano sa nung na-rescue sila ng ibang bansa, Vietnam yata yung naka-rescue niya. So ano sabi ng gobyerno po? Hindi man lang pinagtanggol. Coincidence lang. Nakita niya, di ba? So ano pang huli? Ang huli ni Pangulong Duterte, bago yung pagbomba ng water cannon ng China sa atin, galing siya kay Xi Jinping, di ba? Naging mainit din ang usapan. Bakit siya nandun? Hindi naman sa diplomasa. Citizen na siya, di ba? Karaniwang citizen na siya, wala na siyang pwesto sa gobyerno. So, pagkatapos nun, doon nangyari yung pagbomba na sa ating Philippine Coast Guard. Di ba? So, sa ngayon, dahil wala na si Pangulong Duterte, saan sila tahimik ngayon? Guys, napapansin nyo ba kung saan sila tahimik? Saan sila tahimik? So ako napansin ko kasi sa ngayon, budget hearing ngayon. Tignan nyo, pagdating sa budget ni Vice President Sara Duterte, walang nagtatanong sa kanila. Walang nagbusisi. Di ba? Sino nagbubusisi lang? Si Senator Rapi Tulfo, Ontiveros, Chis Escudero. Pero sila, nasaan sila, di ba? Wala. Wala, guys. Tahimik lang sila. Sila Gatchalian, Tolentino. Di ba? Habang nagtatanong nga dun si Coco Pimentel, parang walang naririnig eh. Talagang busy-busy yan sila, di ba? So, hindi man lang nila binubusisi yung budget ng OBP o ng Vice President na si Inday Sara. Na pera naman ng kaban ng bayan yan. So, nakikita natin ngayon sila, tahimik sila ngayon, guys. Tahimik sila. Wala silang boses. Kagaya na nangyari dyan, di ba? Na nung panahon ni Pangulong Duterte, tahimik sa China. Wala kang maririnig na batikos. So ngayon naman, ang pinag-uusapan, dahil wala na si Pangulong Duterte, si Inday Sara naman Duterte. Hindi naman niya pera yun eh, di ba? Hindi nila hinahanap kung saan dinala yung dati at yung proposed budget ngayon. Basta approve lang na sila ng approve. Na para bang kanila yung pera. Dapat nga kahit piso, di ba? Kahit piso lang. Hinahanap nila dahil nga pera ng kabambayan yan. Pinagpaguran natin lahat yan. Pera mo yan. Kaya lahat ay may pakialam dito. Kaya suriin nyo po guys. Pagdating ng 2025, meron na naman tayong election. Midterm election na sinasabi. Nangunguna yung mga senador. So yan, may re-election dyan. Sila Bato,
sila Bongo, Tolentino, yan ang mga re-election yan. Ang mga tao ni Pangulong Duterte. So, tignan natin guys, sa mga kilos nila, kailangan talagang pinagmamasdan talaga natin sila, ino-obserban natin sila. Kung talagang maka-Pilipino ba sila o makabayan. Di ba? Kaya nga sabi ng mga ibang netizen sa comment nila dyan sa panonood nyo ng Gilas hindi naman yung bababa ang presyo ng gasolina, presyo ng bigas at ng mga bilihin. Yan ang asikasuhin nyo. Hindi naman bawal manood, pero dapat mas may boses sila at naririnig natin sila bumabatikos, bumubusisi sa budget at sa mga hindi nangyayari sa ating bayan. Sa ngayon, talagang naghihirap ang taong bayan sa taas ng presyo, ng bigas at ng lahat ng bilihin. Right? So hanggang dito naman guys. Thank you very much po.